Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Real Enlightenment. Interview ng SMNI kay Mr. Lito Banayo, isang respetado na political strategist. Tinanong, sa Huwebes ang Blue Ribbon, delikado, Lunes, Martes, Merkules. Baka mapatalsik pa si SP Cayetano, maagaw ng Soto Block ang majority. So ano, may mangyaring kudita ba ngayon hanggang Miyerkules para mapigilan ang Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta? Pakinggan natin ang prediction ni Mr. Banayo. Sabi niya, no more. Wala na silang pag-asang makuha ang Senate leadership. Kung flood control probe, meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, marami pa pong mangyayari. Posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes. Palagay ko yung malabo ng mangyari yan. Malabo. Kung ano, they because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisa na ito at kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan. No? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera. No? Yun ang hinihintay ng taong bayan. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisa na, no? Dati, si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She's still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang nag-chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinukundina yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Huwebes pa yung Yun. So, malabo na daw na makuha na ni Soto, makuha ng SB 11 ang liderato dahil sa pinaggagawa nitong minority. And I agree. Masyadong garapalan na brusko o ginamitan talaga ng puwersa, pananakot, lahat. At dahil sa puwersahang garapalang pamamaraan nitong minority na halos wala na akong nakikitang majority senators na pwedeng lumipat. Ang pinaka deciding point
yung pinakasukdulan na itong ginawa nila kay Senator Jingo Estrada. Na siniwalat ni Senator Marcoleta na araw-araw o mino-minuto, oras-oras, tinatawagan si Jinggoy. Kumalas ka na para hindi ka makasuhan. So kung bumigay si Senator Jinggoy at kumalas, delikado. Merong susunod. Kaya lang, nag-backfire yung ganong style nila na pananakot. Dahil may isang Jinggoy na tumindig. Yung handa siyang makulong dahil sa prinsipyo. Kaya mga kaibigan, huwag natin kalimutan itong ginawa ni Senator Jinggoy. Of course, ganon din yung ginawa ni Senator Bato. Isang heroic act din yung ginawa ni Bato na nagpakita noong May 11, kaya naagaw ang majority ng Brave 13. Another heroic act ngayon, itong si Senator Jinggoy. Kasi kung iniisip lang niya ang sarili niya, andali. Lipat. And then, kung lumipat siya, most likely meron ding lilipat. Kaya makuha nila balik ang majority. So, dahil sa kabayanihan, I might be wrong, pananaw ko lang ito. Kabayanihan ni Senator Jinggoy, huwag nating kalimutan yan. Ipagdasal natin si Senator Jinggoy and the rest of the Brave 13 para palakasin ng Panginoon ang kanilang loob na lumaban para sa katotohanan, para sa taong bayan. So dahil dyan, wala nang yung mga tinatakot nila, hindi nila na kayang takutin si Jinggoy. So most likely, wala na rin, hindi na matatakot yan si Joel Villanueva, si Escudero, Marcoleta, Bongo, wala na yan. So, the end. Yung pangarap nila na Wingat Salyan kuno, ano sabi ni Lacson na anytime maagaw na nila, wala na yon. Tuloy-tuloy na ito. Sa tulong ng Panginoon, tuloy-tuloy na ang Brave 13, SP Cayetano na Mangulo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang Brave 13. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang mga yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong nagpatindog og balay. Ano na ang yero nga ipantabang mga tao nga nagkalisod. Salamat kanay bay. Karon mo na ni ang pag-atupan ni Adis nga taga Sitio Malipayon nga mo ani ag-abo. Mag-atop na ni siya karon. Malki ani sipik ko ano. Wali dak labi bay. Ay salamat. O karon humanagid sa pag-atop ang kinatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila. Salamat kid sa Ginoo nga kuan natabangan na gid mi og sen og sa naghatag ani nga sen salamat kid sa Ginoo kay dili na gid mi unanan og na kuan na gid
na ato pa ng among balay. Dagan salamat o kanina naghatag kasi magpadayon paghatag namo ang mga pobre. Salamat Dagan kayo. salamat.